Trabaho ka ng trabaho, minsan lagpas 12 oras, tapos sasabihin ng employer mo, may break ka naman kaya walang overtime pay. Pero teka lang, ayon sa ruling ng Korte Suprema, sa kaso ni Cambila at Samad versus Sibren Security Agency, hindi lahat ng break ay tunay na break time. May mga oras na kahit break ang tawag, dapat pa ring bayaran bilang overtime. Curious ka ba kung paano? Himayin natin ang topic na to. Kaso ito ng dalawang security guard sa Davao City. Ang shift nila, 12 hours mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. with a supposed 4-hour break in between. Ang tawag dito, broken period scheme. Pero ang problema, yung break time na yon, hindi naman nila nagagamit ng maayos. Hindi sila makauwi kasi malayo ang tirahan nila, dagdag gastos pa, at in reality, parang naka-duty pa rin sila. Kaya nagreklamo sila ng unpaid overtime pay at constructive dismissal. Dumaan ang kaso sa labor arbiter at NLRC, pabor sa mga guard, pero binaligtad ito ng Court of Appeals, hanggang umabot sa Korte Suprema, at dito naging malinaw ang ruling. Ang 4-hour break ay hindi totoong break dahil hindi ito makabuluhang oras para personal na magamit ng empleyado. Ayon sa Omnibus Rules ng Labor Code, kung hindi restful ang break mo, dapat itong ituring na working hours. At dahil working hours ito, dapat bayaran bilang overtime pay. Sabi ng Korte Suprema, kapag may duda, ang bigat ng batas ay nasa panig ng empleyado. Ano ang mga importanteng lessons sa kasong ito? Hindi porket break ang tawag, free time na. Kung hindi mo magamit for personal rest, working hours yan. Kailangan na i-document ang iyong work hours, kahit pictures, time-in logs, or testimonies ng iyong witness. Hindi pwedeng takasan ng employer ang overtime pay sa pamamagitan ng pag-iimbento ng break scheme. At ang konsepto na labor law favors workers. Kapag may duda, panig ng manggagawa ang mas matimbang. So kung ikaw ay empleyado na laging inia-assign ng mahaba ang duty na lampas sa 8 oras, alamin mo kung yung break mo ay legitimate o panakip-butas lang para makatipid ang kumpanya. Ang ruling na ito ng Korte Suprema ay patunay. Hindi libre ang oras mo. Kung trabaho pa rin ang ginagawa mo kahit break, dapat may bayad yan. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, like, share at subscribe para sa mas marami pang legal tips na praktikal at madaling intindihin. Lagi ninyong tandaan, ipaglaban ang karapatan ninyo. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.